Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is April 15, 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 5. Basa. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Mga Ngaral, chapter 5, verse... basahin ko muna yung title. Huwag pabigla-bigla sa pangako. Mga Ngaral chapter 5 verse 1, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama. Verse 2, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Verse 3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Lagi ko talagang tinatanong, no? May nakarating na ba sa langit? Kasi sabi lang ha, pag namatay ka, either mapupunta ka sa langit or mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Ang tanong ko, meron na bang nakarating sa mga ito? Ito katulad nito, oh. Kasi nandoon nga raw si Father God sa langit. So, yung mga anghel, syempre kasama ni Father God yan. Yung tayong kapwa-tao, may nakarating na kaya doon? Maaring sila Elijah, sila Moises, ganyan. Pero yung mga ordinaryong tao ba, kasi yung mga propeta yun eh. Mga gumagawa talaga yun ng sumusunod talaga yun kay Father God. Pero yung mga katulad natin na pangkaraniwan lang, saan kaya napupunta? Okay, ulitin ko ulit. Mag-ingat ka sa pagsasalit. Okay. Yung verse 2 guys, huwag kang pabigla-bigla sa panalangin, isipin mo muna mabuti ang ipapangako mo sa kanya sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Verse 3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Verse 4, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Verse 5, mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Verse 6, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita, mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan galit ang Diyos kung magkagayon hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Verse 7, kaya gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Ang buhay ay walang kabuluhan. Mga Ngaral chapter 5 verse 8, huwag kang magtataka kung makita mong ang mahihirap ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganoon din ang ginagawa ng nakakataas sa kanila at bawat pinuno ay may nakasasakop ding mas mataas na pinuno. Verse 9, sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Verse 10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit, ito man ay walang kabuluhan. Verse 11, habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Verse 12, mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Verse 13, ito ang isang nakakalungkot na pangyayari na nakita ko sa mundong ito, ang tao ay nag-iimpok para sa kinabukasan. Verse 14, ngunit nauubos din sa masamang paraan kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Verse 15, kung paanong tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Totoo yan guys. Ang madadala mo lang yung suot mo lang na yung sinusuot
sa'yo yung nakaburol ka. Yun lang ang dala-dala mo. Tapos maaagdas din pagka nilibing ka. 'Di ba? O kaya naman, ano, pagka kinikremate ka. So, abo lang talaga matira sa'yo. Verse 16, narito pa ang isang mahirap isipin kung ano ang ayos ng tayo'y dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Nagpapakapagod tayo, ngunit wala ring napapala. Verse 17, bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng pagkabalisa, hinagpis, galit at karamdaman. Kaya nga yung kayamanan nyo guys, hindi nyo yan madadala sa sa langit. Diba? Okay. Ulitin ko. Yung verse 16 guys, narito pa ang isang mahirap isipin kung ano ang ayos ng tayo dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Nagpapakapagod tayo, ngunit wala ring napapala. Verse 17, bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng pagkabalisa, hinagpis, galit at karamdaman. Kaya nga lagi kong sinasabi, nawa pagka, halimbawa, mamatay na tayo, nawawala ng second life. Yung bang paparusahan ka pa kung may kasalanan ka, espiritu ka na nga, paparusahan ka pa, 'di ba? Kaya nga iniisip ko na pagkamatay mo, wala nang second life. Request lang naman 'yan. Para hindi na para kasi puno na nga ng paghihirap ang buhay mo dito sa daigdig, tapos pagkatapos pa ng kamatayan, di mo pa alam kung saan ka mapupunta, kung sa langit. Buti sana kung sure ka sa langit ka mapunta, okay lang, di ba? Pero kung sa dagat-dagatang apoy ka mapunta, nawawala ng second life. Ulitin ko, bukod dito ang buhay natin, verse 17, bukod dito ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng pagkabalisa, hinagpis, galit at karamdaman. Sa akin naman, opinion ko lang yun. Verse 18, ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito. Sa maikling panahon, ibinigay sa kanya ng Diyos, ito ang ating bahagi. Mangangaral chapter 5 verse 19. Ganoon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman, tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran, sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Verse 20, sa gayon hindi siya malulungkot kahit na maikli ang buhay niya sa daigdig, sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. Mangangaral chapter 6 verse, yung title guys, Mangangaral chapter 6, walang kabuluhan ang kayamanan. Mangangaral chapter 6 verse 1, narito ang isang kawalan ng katarungan na nagaganap sa mundo. Verse 2, isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming ari-arian at karangalan, sa kasawiang palad hindi niloob ng Diyos na tamasahin niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito, bagos ay iba ang nakinabang, ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot lamang ng sama ng loob. Verse 3, mabuti pang di hamak ang sanggol na ipinanganak na patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal, ngunit hindi naranasan ang maging masaya at hindi pinarangalan ng siya ay ilibing. Pati paglibing may parangal talaga. Verse 4, wala ring kabuluhang matatamo ang isang sanggol kahit siya ipanganak, sapagkat mamamatay din siya at malilimutan. Verse 5, hindi nito nakita ang araw ni natikman ang mabuhay, ngunit mayroon naman siyang ganap na kapayapaan. Verse 6, kaya mabuti pa siya ng hindi hamak kaysa isang taong nabuhay ng 2,000 taon, ngunit di nakaranas ng kasiyahan. Yung mga nung araw guys, di ba, more than 900, 1,000. Sino kaya yung nabubuhay ng 2,000? Okay, verse 6, kaya mabuti pa siya ng hindi hamak kaysa isang taong nabubuhay ng 2,000 taon, ngunit di nakaranas ng kasiyahan. Wala naman po umaabot ng 2,000 taon. Kami nga ngayon sa henerasyon namin is hanggang 70 or 80 lang ang nakalagay dito sa Bible. Ngunit di nakaranas ng kasiyahan, hindi ba iisa lang ang uuwian ng lahat? Verse 7,
Nagpapakapagod ang tao para sa kanyang tiyan, ngunit kailanmay di siya nagkaroon ng kasiyahan. Verse 8. Ano ang kahigtan ng matalino sa mangmang? Ano ang mapapala ng isang mahirap kahit malaman niya ang pasikot-sikot ng buhay? Verse 9. Mabuti pa ay masihan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. Mangangaral chapter 6 verse 10, lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na noong una pa, at ang tao ay di makapanaig. Laban sa kapangyarihan higit sa lahat. Kapangyarihan higit sa kanya. Ulitin ko nga guys, verse 10. Lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na noong una pa, at ang tao ay di makapananaig laban sa kapangyarihan higit sa kanya. Okay, verse 11, habang humahaba ang pagtatalo, lalo lang nawawala ng kabuluhan, kaya paano masasabing nakahihigit ang isang tao sa kapwa? Mangangaral chapter 6 verse 12, sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Bukas na itong guys, chapter 7 patungkol sa buhay. Siguro kung makabisado yung mamemorize mo talaga siguro yung nilalaman itong Bible, pwede ka nang manghula sa hinaharap. Alam mo kung bakit? Nakalagay dito lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na noong una pa. So, ibig sabihin, sinusulat na dito yung mga nangyayari sa daigdig kasi nga history na ito, diba? So, kung makabisado mo lang yan, kung mamemorize mo siguro yan, alam mo nang hulaan yung hinaharap natin kung ano. Kailangan ko, hindi ako kabisuti. Pero sa pagnabasa ko, may na-memorize lang ako ng konti, pero hindi talaga literal na lahat mamemorize ko. Kaya nga yung opinion ko laging kung ano lang yung nababasa ko, yun lang yung opinion ko. Tapos pag may naalala ako, yun, nababanggit ko minsan, pero hindi talaga yung literal na makabisado mo talaga yung buong Bible. Nababasa na natin yung buong Bible, pero hindi nami-memorize. Di ba? Okay, bye everyone. God bless.